again. Si Mima Alicia nyo. Yeah. Come on. Eto na. Eto na nga. Eto na. Sige na. Eto na. Napapasayaw ako. Loko talaga tong remix na to, no? Yung hindi, yung tipong ayaw mong sumayaw, pero dahil nakita mo yung video ko, mapapasayaw ka na lang. Yeah! Anyway, sige. Tumulo ba yung laway ko? Anyway, ito na nga mga minamahal. Mayroon pong milagro! Nagmilagro! Ano ba naman? Masyado tayong hyper. Eto na nga! Nagmilagro po si Inday. Kala ko si Nora Honor lang yung may yung may himala. Pati din pala si Inday. Merong himala. Dahil yung kanyang binitawang recently yung binitawan niyang pahayag, ako'y nagulat at nalula. Parang napasabi na lang ako na, ay talaga, mayroon palang himala. So ito kasi yon mga minamahal. Mag-recap muna tayo bago tayo pumunta sa himala. Bago tayo pumunta sa milagro. Ay, ito kasi yung simula doon. Nung August 6, meron pong lumabas na survey coming from the Okta. Sa Oktang ina. Meron pong research. Meron pong survey. Yan yung pang-asar ni Banat Bay kay Mike Abby. Kasi si Mike Abby kasi pag nagsasalita, syempre Pilipino tayo, research, 'di ba? I love your Filipino accent. Say it again. Lucion. Siken Blur. So si Mike Abby ganon, sabi ni Mike Abby, research, search, 'di ba? Ganon siya magsalita. I love Filipino accent. Syempre Filipino tayo, 'di ba? So, I love your Filipino accent. Say it again. Piso. Lucion. Siken Flor. So, galit na galit dyan si Banat Bay, no? Pag naririnig niya yung accent ni Mike Abe. So, ito na nga. Meron pong survey ang Oktang ina. Okta Research Survey. Ang Okta Research Survey po ay merong survey. So, ngayon, sabi dito sa balita, no? Kanina pa yung nakalagay dyan. Pro-Marcos Filipinos up in quarter 2. Pro-Duterte down. Yan yung sabi ng Okta. Talaga nga namang may magngangawa dyan. Meron dyang iiyak. At kabilang na nga po sa unang umiyak ay walang iba kundi si Inday. Inday Sara Duterte. Basahin lang muna natin para mananam nyo yung balitang ito. Talagang kinunot ng balitang to si Inday. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, meron pong himala sa kanyang statement. Anyway, sabi dito, Filipinos who prefer to identify themselves as a pro-Marcos have increased in the second quarter of the year, while those identify themselves as pro-Duterte have decreased according to the latest survey by Okta Research. Sino ba naman na hindi magagalit, mga minamahal? 'Di ba? Lugmok na nga sila, nalugmok palalo. Para mas malinaw, ito yung balita. Panood ko muna sa inyo para merong mas malalim tayong idea bago tayo pumunta sa himala ni Inday. Bago tayo pumunta sa milagro ni Inday. Eto, sige, panoodin ninyo.
Ang pinakabagong political preference survey ng Octa Research Group tiyak na pagpepiyesta na naman ng mga magkakalaban sa politika. Sa second quarter tugon ng masa survey ng Octa Research, lumalabas kasi nasa nakaraang 3 buwan na bawasan ng mga taga-suporta ng grupong Duterte mula 20% noong March 2024 nasa 16% na ito ngayong Hulyo. O, narinig nyo? From 20% ng first quarter, naging 14% na lamang po. Nako po, nako ah! Nako ah! Nako. Kaya nga nakakakaba ito. Kasi from 20%, mababa na ngayon 20, umabot pa sa 14. Minus 6 ang ibinawas. Oh, 14%. Naku po, 4% pala. Naku! Hindi kasi masyadong klaro dito. 4 percentage points po ang binaba. 4% pala. Sa ko, ang support naman para sa grupong Marcos ay lumakas naman mula po sa 31% ng Marso, umakyat ito ng 5 puntos sa 36%. O, yan po yung mga ayaw nilang marinig na balita. Ha? Yung umaangat si Marcos. Kasi iniisip nila, hindi epektibo ang aming paninira. Diba? Hindi nag-epektibo yung hakbang na maisog. Hindi effective si Morales. Hindi rin effective si Katibuni. Kaya nagkagalaiti sila sa galit. Naiinis! Na nagagalit! Na hindi malaman ang kanilang emosyon. Hindi ba malaman sa totoo lang guys, hindi malaman ang kanilang emotion kasi ginawa naman namin lahat pero hindi pa rin sapat. Yun yung nangyari mga minamahal. Ha? Tuloy! Siyempre, ang tanong ng mga magkakabangga sa politika, ang suporta po ba sa mga Duterte ay direktang lumipat sa mga Marcos? Madali sanang sabihin yan, pero mahirap ang patunayan sa mga datos. Anong dahilan ng pagbabago? Ang sabi po ng Octa Research, maaaring dahil yan sa walang patindabangayan ng dalawang pandig magmula po noong Enero. Nako! Pero maaaring dahil yan sa ilang mga programa na pinatupad ng gobyerno. Ang lalong mas kapansin-pansin, kahit nagkakagulo po ang dalawang grupong ito sa itaas. Yan, wala na yan. Basta nakuha nyo na yung punto, di ba? So, according to the survey, mas dumami po yung pro-Marcos. Tapos umonte ng umonte yung mga diles. Uy, another milestone yan. Threatened yarn. So yung punto dito, kahit naninira sila, mas lalong umangat yung survey ni PBBM. So, bakit umangat? Unang-una, baka tingnan nyo for example yung Pulboronic video. Diba? Instead na magalit yung Pilipino, ang nangyari, sila yung nasira, yung gumawa, yung panig nila. Bakit? Kasi nagmumukha silang desperado. Yun yung totoo dyan, mga minamahal. So, instead na makasira sila, masira nila si PBBM, syempre, yung panahon ngayon, diba? Alam nyo na. Laganap yung AI. Hindi talaga malalim yung ebidensya na hawak nila. Yun na yun. Makakuha lang ng views. Diba? So, instead na magalit yung Pilipino at mag-aklas, ang nangyari, mabilis agad yung karma sa kanila. Ha? Bakit mabilis? Ang daming nagalit sa kanila. Nagkasyo, 2 taon yung pinalabas. Yun na yun. Yung 5 segundong video. Hindi na satisfied. Tapos ito na nga yung lumabas yung survey. Nakita nga naman yung bunga ng Pulboronic video nila, no? Nakita yung bunga ng Pulboronic nila. Nakita yung bunga ng paninira nila. Yung bunga ng ng mga kahitaran na ginagawa nila, nagbunga din. Pero masama nga lang. Sa Bisaya, daot ba? Nadaot yung kanara mga pananom. Yeah. So yun na nga. Bumaba yung survey ni Inday. Ngayon, nagsalita ang lola. Basahin natin yung sinabi ng lola ninyo dahil talagang nakakapagpagabagabag. Ano ba yun? Nakakapagpagabagag. Nakakapagpabangag. Hindi ko kayang bigkasin yun.
nakakapagpagabagabag. Bahala na. Basta yun na yun. So ngayon nagsalita si Inday. Uy, nagulat ako dito sa sinabi niya. Kasi sabi niya, bakit kailangan magkaroon ng ganyang survey? Pro Marcos o Pro Duterte? Dapat pro Pilipino! Ginagago mo ba kami? Pro Pilipino. Ikaw, pro Pilipino ka ba? O basahin natin ha. Basahin natin tong kanyang ang kanyang statement na binitawan ukol nga po dito sa kanyang patutsada. So, yung title muna, galing to sa Impact Leadership. Sabi dito, Pro Pilipinas? Question mark. Vice President Sara Duterte is surprised about the latest Okta Research survey asking respondent if they were pro Duterte or pro Marcos. Gulat siya. Kasi bakit daw ganun yung tanong ng survey? Wala tayong magagawa. Ang sisihin mo yung Okta Research dyan. Sino yung nagbayad dyan? Yung tanongin mo, sino ba yung nagbayad dyan? Para ipagawa yung research na yan. Trabaho din naman yun diba? So, ang punto lang naman dito, kung sino man yung nagpagawa ng research na yan, ang punto dito, ba't ka nagigilty? Nagtatanong lang naman. Diba? Dapat siguro nilagay doon, pro Pilipinas ka ba? Dapat daw yung nilagay doon, pro Pilipinas ka ba? Alam mo, BP, ibalik namin yung tanong sa'yo. Ikaw! Pro Pilipinas ka ba? Hindi, seryoso. Ibalik namin sa'yo yung tanong na yan. Pro Pilipinas ka ba? Kasi tingnan nyo to guys, Ang galing mo magtanong, no? Pakinggan nyo tong sinabi ni ni Lola. Grabe, no? Nakakaloka. Tingnan mo, Ay, may ads! Bakit ganito, no? Akbayan Party slams Vice President Sara Duterte's silence on West Philippine Sea issues, challenging the leader to make her position known amid China's persistent hostility in the disputed waters. So, yung punto dito, pro Pilipinas ka ba? Kinall out ka. Bakit? Kasi ang pananahimik mo ay nakakabingi na sa issue ng West Philippine Sea. Diba? Nakakabingi. Hinaras na tayo, pinalakol na, dinagawa ng pagkain, lahat-lahat ginawa na sa atin, helicopter, che, blah, blah, blah. And yet, tahimik ka pa din. And the audacity para sabihin sa amin na kung pro Marcos or pro Duterte, dapat ang tanong dito, pro Pilipino ka ba? The audacity. Kapal ng mukha mo, BP. Get out! You're getting into my nerves. Punyeta. According to Akbayan Party President Rafael David, what she calls Duterte's deafening silence amid China's aggression in the disputed waters speaks about the Vice President's priorities. David questions how Duterte seems to have the time to defend alleged sex offender Apollo Kibuloy but remains mum even as her countrymen face attacks by foreign aggressors. The Akbayan Party head then urges Duterte to speak up on the issue as she describes the Vice President's silence as traitorous to the Filipino people. On March 23, China Coast Guard again fired a water cannon at a Philippine vessel en route to Ayungin Shoal in the West Philippine Sea for a rotation and resupply mission. The armed forces of the Philippines said the supply vessel sustained heavy damage while some military service members sustained injuries due to the continued high-power water blasting of the China Coast Guard. Ayan. Ngayon, ibabalik natin yung tanong. Babalik natin ang tanong Pro Pilipinas ka ba? Hindi, nagtatanong lang. Anong 18? Ba't may mga ads na naman dito? Nakakaloka talaga to, no? So ngayon, ibabalik natin yung tanong. Pro Pilipinas ka ba? Mayroon kang pagtatanggol sa isang pugante, nananahimik ka sa issue ng West Philippine Sea, suportado ka sa Pogo, tapos gusto mo itanong ng ng Okta kung pro Pilipinas ba? Gaga.
My God, you're getting into my nerves. Kaloka ang lola nyo. Well, anyway, sabi dito, dapat siguro nilagay doon, pro-Pilipinas ka ba? I'm sure lahat yon lilipat doon sa pro-Pilipinas. Said, yan yung sabi ni Duterte, who has no comment on the Chinese aggression in the West Philippine Sea. Na, galing, no? Talagang maangas din tong impact leadership, no? Ay, mapaghalataan kayong bias niyan. Nako, impact. Nako, bawal yan sa mga Duterte. Susugurin kayo. Dapat siguro nilagay doon, pro-Pilipinas ka ba? I'm sure lahat yon lilipat doon sa sa pro-Pilipinas, sabi ni Duterte. Na, ito din si Duterte, ang wala pong salita, silence po sa issue ng China sa aggression sa West Philippine Sea. Ano kaya pinaglalaban ni Inday, no? Partida, nabuking ka lang talaga sa kaya ka nagmamaktol. Diba? Nabuking ka lang, kaya ka nagmamaktol. O, saan siya nabuking? Yung habang binabagyo tayo, pumunta ng China. Pumunta ng Germany para manood ng Taylor Swift concert. Kaya pansin nyo, pagdating dito ni Sara Duterte, lahat binanatan niya. Oo, PhilHealth, Kamara. Nako, Kamara, umihingi ka pa naman ng 2 billion budget. Ako, pag hindi ka magmamaktol na naman to. Okay, sige. According to the survey, the percentage of Filipino who support Duterte has decreased from 20% March 2024 to 16% in June 2024. Meanwhile, support for President Marcos Jr., his administration, has increased from 31% to 36%. On the other hand, only 5% of adult Filipino support the opposition. About 31 of the respondents are considered independent who do not identify themselves as pro-Marcos, pro-Duterte, or opposition. The remaining 11% respondents are ambivalent about their political preferences. So, ito yung sabi niya. Nakakagulat lang kasi ngayon lang ako nakakita ng survey na ang tanong kung pro-Marcos ka ba or pro-Duterte ka ba. Talagang gagastos ka ng pera para tanungin ang mga tao kung pro-Marcos or pro-Duterte ka? Dapat siguro nilagay doon pro-Pilipinas ka ba? I'm sure lahat yon lilipat doon sa pro-Pilipinas. Ano kayang pinaglalaban nito, no? Ano pinaglalaban mo? Nagigilty ka ba kasi mababa yung survey mo? Nagigilty ka ba kasi mababa? May sayad today. Dapat yung tanong pro-Pilipinas or pro-China ka ba? I'm sure lilipat ka doon. Diba? Dapat ganon. Pro-Pilipino ka ba o pro-China? Syempre, baka talagang lilipat doon yung isa. Diba? Ang dahong ni Sara. Ano kaya pinaglalaban ni Inday, no? Just me. Kaya nga sabi ko, bigla akong nalula. Bigla akong nagulat. Nagkaroon ng milagro. Kasi yung statement niya, dapat pro-Pilipinas ka ba? Dapat yun daw yung tanong. Ako ay nagulat. Nagulat ako kasi hindi naman siya pro-Pilipinas eh. Pro-China siya. Sabi pa nga ni Robin, my goodness. Diba, mga minamahal? Kaya nga sabi ko, ako banas na ako dito kay Inday ko ano-ano na lang pinagsasabi nito. Minsan, ang sarap sampalin eh, no? Di umano. Baka. Diba? Nakakaloka. Nakakaboboy, no?
Ang tagal mo dun sa sa Germany, tas pag uwi mo, yan lang din itatanong mo. Ay, nakakabobo. Ewan ko ba dito? Kaloka. O, ayun guys. Anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.